Hello and welcome. Kamusta kayong lahat ito mga kapatid kong star viewers? So, ang reading po natin ngayon is, alin sa kanila ang pipiliin mo? Si option 1 or option 2? So, this reading is about dealing of multiple suitors or tatlo, apat, lima, whatever. Again, this is general reading, collective reading. Kunin nyo lang guys kung saan ka nakaka-resonate. Kung hindi naman, wag lang tayong magalit. Yun ay para sa iba kung hindi ka nakaka-relate, no? So, nagawi kayo dito dahil siguro lately ay you are looking forward or looking for a sign. Mga senyalis kung alin sa kanilang pipiliin mo. Si option 1, option 2, option 3, whatever. We only have here option 1 and 2. Okay, so before we start the reading or before you or bago ninyo i-continue itong reading na ito, pause nyo muna ang reading na ito, itong video na ito, and isipin nyo muna kung sino itong option 1 mo at sino naman itong option 2 ninyo. Alright? So, para malaman natin yung intention ni option 1 and ni option 2 and then emotion niya at yung nasa puso niya. So, that way, para malaman natin o magkakaalaman na and that it will give you a guidance and answer, no, kung alin sa kanila talaga ang iyong pipiliin. So, malay mo, itong reading na ito ay malaking tulong para sa iyo na makapag-move forward na, no? Lalo-lalo na kung ikaw pa ay hindi pa nakapag-move on, hanggang ngayon ay maybe you are still holding on from your past person, or one of the person na siguro ay nilet go mo, and siguro nagsisisi ka kung what if, no? Siguro may mga what if ka na, what if siya palang pinili ko noon, hindi ito ngayon. You know what I mean? So, again, guys, iba-iba ang mga storya ng buhay natin. So, continue nyo na. And again, isipin nyo muna, no? And mag-meditate muna tayo para makuha natin ng energy ng person ninyo. So, pause nyo yung video and isipin nyo kung sino sino si option 1 and sino si option 2. Alright? Okay, so Spirit Guide Angels. Alright. Sino si option 1 ng ating collective? Si option 1. Tell me more about option 1. So, si option 1 will be here. Option 2 will be here. Okay? Option 1. Tell me more about option 1. Sino si option 1? So, Page of Swords. Si option 1 is Page of Swords. What else? Tell me more about option 1. Wow, nagre-reverse ang mga barahan ninyo, ha? Queen of Cups. Alright, so I'm also getting like this person, naka-deal ninyo. Most likely is like nakapag-move on na eh. No, siguro noon ay struggle siya. My love, no? My love. May nararamdaman sa inyo. Siguro noon, this could be your past person. Yung iba dito, yung iba naman is nakapag-move on na. Siguro, there could be a third party yung iba dito sa option 1. Okay. And, siguro yung iba dito is long distance, malayo. Or siguro, yung iba naman dito eh, sorry ha, yung iba dito is may ano na eh, may mga responsibilities siya. This person is so busy, focusing. You know, si option 1 kasi, instead na mag-focus siya sa pag-ibig o sa nararamdaman niya sa inyo, mas pinili niya na lang ang mag-focus siya sa kanyang career, sa future niya, instead na mag-focus siya dito sa nararamdaman niya sa inyo. Kasi marami dito naman sa inyo na si option 1, totoong may pagmamahal sa inyo. Meron kasi dito nakapag-move on na, meron naman dito na mahal ka pa rin niya, kaya lang, imbis na mag-focus siya sa nararamdaman niya sa iyo, mag-stalk sa iyo, mas pinili na lang niya ang mag-focus sa career niya, sa trabaho niya, sa pagta-travel niya. Siguro, you might be dealing with a seaman, or foreigner, or nagtatrabaho sa abroad, or it could be like I'm getting like Arabic, no? Siguro nasa Middle East. Yeah. Yeah. Kasi meron dito na, kung nag-focus siya sa relationship ninyong dalawa, si option 1, or focus man siya sa nararamdaman niya sa iyo, nagkakaroon siya, naghihirap siya, no? Nahirapan siya makapag-focus dito or magiging balanse ang inyong sitwasyon. Kasi meron ditong, wala namang kayong communication, walang ganap. Yes, walang ganap.
focus na lang siya. Kasi mix eh. May ex nyo na, meron naman dito na, it could be currently, kasi marami ako nakukuhang energy dito eh. It's like an energy of, parang drama, na napapanood natin sa, sa teleserye. Na ang dami-dami yung struggle, yung iba dito. Yeah. Ang dami-dami yung struggle, kaya lang, siguro parang pinaglayo kayo ng tadhana. Meron kasi ditong ipinaglayo ng tadhana. It's like, ipinagtagpo pero hindi tinadhana. No? So, masakit. This energy of option 1, like again, merong ex, meron namang crush, meron naman na wala talaga kayong communication. Okay? Meron naman dito na parang ini-ignore niya lang, mas pinili niya na ini-ignore o i-ignorein niya or hindi papansin itong nararamdaman niya kasi siguro deep down in lababo pa rin siya sa inyo. Kaya lang, kung maalala ka niya, sorry guys ha, medyo magulo no? Kasi meron itong ex, merong crush lang, meron namang, sabihin natin may communication, crush mo lang no? Meron naman dito na walang communication, siguro ni-stalk mo siya. I'm also getting like this person's also stalking you. Meron kasi ditong walang communication din eh. Completely walang communication ano. It's like a distance. Siguro ka-chat mo lang siya online or social media or nakikita mo lang siya sa social media or isa siya nagpa-follow sa'yo. Alright. So again, kunin nyo lang guys kung saan ka nakaka-resonate dahil ito ay collective. Mixed energy tayo dito. Alright. So, okay. Yes. Kung itong taong ito ay inlababo sa inyo, sorry, pag nag-focus siya, nahihirapan siya. Lalong-lalo na kung meron kayong nakaraan, nahihirapan siya na maging balance itong relationship na ito. Maraming struggle, maraming pagsubok. Like again, meron ditong distance. Siguro nagkahiwalay kayo, ex mo na siya. Okay? Or if you are in a relationship with this person, your person right now is focusing on their career, no, sa future nila, sa mga pangarap nila. If you are currently in a relationship with this person, siguro noon ini-stalk ka ng person ito, but this time, stop muna siya sa pag-stalk sa'yo. Stop na muna siya sa mga struggle. Siguro minsan, even if you are in a relationship with this person, parang away-bati kayo ng person na ito. Okay? But then again, ang person mo ngayon, option 1, more on focusing on their career, their finances, dreams, pagka-travel. Siguro itong tao ito ay laging wala. No? Ang dami niya mga struggle. Siguro struggle sa sarili. Kaya siguro yung iba dito is nagkakaroon kayo ng distance ng taong ito. Maybe it's not you. Hindi ikaw ang may problema, siya. Parang nagko-confirm tong ano natin yung ilaw nagbi-blink-blink. Tama siya. Yung person mo ang may problema, hindi ikaw. So whatever that you are dealing right now, kung kayo ay nagkaroon ng distance, pagkakahiwalay, pagkakalayo, your person is right now dealing with themselves. Siguro may mga addictions, siguro may mga alcoholic problem, no? Mahilig sa party, or siguro low esteem. Maliit yung tingin niya sa sarili niya or nanliliit siya sa sarili niya. And that's why your person right now is focusing about himself sa paglalago ng kanyang finances. Na magpupursige siya magtrabaho. Kasi sa ngayon, wala siyang may pakita sa inyo eh. Sa ngayon, gusto niya munang magkaroon ng improvement para sa sarili niya. Para naman, matatapos na itong struggle niya. Meron naman dito na nakapag-move on na, no? Nakapag-move on na siya dito sa struggle na ito sa relationship ninyo or tungkol sa inyo. Siguro noon, lagi siya nakaspy sa'yo, lagi kayong nag-aaway siguro noon, lalong-lalo na kung ito yung ex ninyo. Alright? So, that is your option number 1. That's your, that could be your current energy sa yung option 1, or this could be your past. Alright?
So, what about option number 2? Okay, Spirit Guardians, what about option number 2? Tell me more about option number 2. Sino si option number 2 ng ating pile number, wala naman tayong, pick a card. Si, option number 2. Okay, nagre-reverse na naman. 5 of Pentacles. Okay. What else? Option number 2. Queen of Cups. So, meron tayong reverse dito. Meron namang, hindi siya naging reverse, So, yung isa, kabaliktaran, there could be like, maybe you're dealing with two people na kabaliktaran, siguro, iba yung personality niya, iba din sa inyo. Or, you could be dealing with two people na iba-iba yung personality. Okay. Ano pa si option number 2, Spirit Angels? Option number 2 ng ating mga collective. The person on their mind. So guys, whenever you see this or watching this reading, isalarawan ninyo si option number 2 or si option number 1. Okay? Para makuha natin yung current energy niya. So this is collective and timeless whenever you watch this reading. This is meant for you na mapanood ito or may dapat kang malaman or this could be a sign, no? Na ano talagang nararamdaman ni option number 1 and 2 for you or alin sa kanila ang pipiliin mo. Okay, that Tower. So may changes. Alright? Maybe someone here, maybe you could be dealing with a person na nagbago bigla. No? Okay. So, may nakuha tayong nagbago. Meron naman na, yung energy, it's like, mula nang nakilala mo siya, nagbago. May nagbago sa nararamdaman mo. O nakakaramdam ka siguro ng, it could be love at first sight. Lumalabas talaga sa akin, yung, it's like I'm hearing like, sabihin mo, love at first sight. This could be a love at first sight or para bang nakakuryente ka or nakukuryente ka pagka iniisip mo siya or nakikita mo siya or siguro sa panaginip, nakikita mo siya sa panaginip. I'm also getting like, your option number 2 could also be dreaming about you. No? Siguro noon ay struggle siya sa finances, opportunity. Siguro, I'm also getting like, your option number 2, parang nag-gain siya ng realization. Yes. Your person's like gaining about realization and siguro intuitive, awakening. Siguro awakening about his feelings or their feelings. Awakening about opportunity. Kasi nabago eh. There's something changes, you know. There's like changes going on about your person right now. Okay? I'm also getting like, maraming nakakapansin sa pagbabago ng person mo, si option number 2. You could be dealing with a person na, I'm hearing like twin flame, or your soulmate, or very intuitive person, or psychic. Alright? So this person is like thinking about you, especially pagka nagkakaroon siya ng relaxation. Pag nakaka-relax siya, o nakakatulog, ikaw ang iniisip niya. It's like, your person think, malaki ang idinulot mong pinagbago sa kanya. It's like, ibinigay ka ni universe para sa kanya, para mapabago siya. Parang ikaw ang nagiging, it's like your person is looking up to you. No? Naging admirer mo siya, or siya naging admirer sa'yo. Ano ba yun? Ina-admire ka niya? I'm sorry. Yeah. Noon is like, parang nawawalan siya ng pag-asa, pero ngayon, may nabago. Parang nagkakaroon siya ng chance. Something about chances. And that's why your person's like, focusing, no? Focusing sa pagbabago. Changes. Pagplano. Yeah. Maybe psychically awakening. Yeah. May paggigising. Ginigising ang person mo ngayon. Option number 2. Alright? So, alamin natin kung ano ang nararamdaman ni option number 2 or intuition niya sa iyo. Okay, Spirit Guide Angels. So, that's the person that you are dealing right now. Spirit Guide Angels, okay, ano pa? Ano ang intuition or pagka iniisip ang ating collective, no? Ng ating option number 1. Ano ang iniisip ng ating option number 1 sa ating collective? The person on their mind. So,
Page, okay, Knight of Pentacles, very slow. The High Priestess. Ano pa? Option number 2. Option number 1 person. The Hermit. Okay. Alam mo guys, si option number 1 is very slow. Right? Okay, di ba kanina sinabi ko na si option number 1 is low esteem. It's like back and forth. Hindi pa sila sigurado sa nararamdaman sa iyo or sa gagawing action niya sa iyo. Hindi pa siya fully prepared. Ika nga. Okay? So, ang dami pang dapat matutunan ni option number 1. Ang dami pa niyang pangarap na dapat niya abutin. Ang dami pa niyang baguhin sa sarili niya. It's all about your person. Okay? Si option number 1 is all about themselves, no? Yung sarili nila. And which is good. Kasi dapat naman talaga is hanapin muna nila ang sarili nila or kilalanin muna nila ang kanilang sarili bago makipag-committed sa inyo or sa isang relasyon. Kahit na if you and your person option number 1 ang pipiliin ninyo, no? Kung magiging kayo, or sabihin natin currently in a relationship. Kaya siguro yung iba sa inyo dito, kung ikaw ay in a relationship ni option number 1, hindi mo siya maintindihan. It's because your person, kahit siya, sa sarili niya, hindi niya maintindihan ang sarili niya. Kasi meron siyang hinahanap-hanap deep down. It's because the answer is, your person option number 1 needs to learn a lot of things. Ang dami pa niyang dapat kainin na bigas. Ang dami pa niyang dapat matutunan or ma-experience. Kaya siguro, if you're in a relationship with this person, nahihirapan ka. May mga pagbabago or may dapat pang tapusin si option number 1 or i-continue, no, siguro sa mga pangarap niya, sa trabaho, or whatever it is, siguro may mga distance, or siguro yung iba dito sa inyo, no, para ba ditong it's like you are dealing with a person na napaka-loner. Siguro, this person's loner, or parang, mas pipiliin na lang niyang magiging matanda mag-isa, kaysa kasama ka. Because again, this person is not ready yet. Alright? Emotionally, mentally, and physically, and financially. Siguro, financially, hindi ka pa niya kayang buhayin, or financially, wala pa siyang maipapakita. No? Hirap pa siya financially. Kaya nga, hindi na muna siya mag-focus sa pag-ibig or buhay pag-ibig. Dahil financially, it's very slow. It's like there's something inside them na dapat niyang matutunan or malalaman or kilalanin pa niyang lubusan ang kanyang sarili niya. Marami pa siya matututunan dapat. And that's why yung iba sa inyo dito, hindi mo siya maintindihan. Siguro ikaw din ay naguguluhan, pati yung person mo rin, option number 1, ay nahirapan din siya. Naguguluhan din siya kung aling direksyon, no? Ang dapat niyang tatahakin, I'm sorry. Okay, so, yan ang nasa intuition or inisip niya ngayon, no? Tungkol sa inyo, kahit na, kasi ngayon, most likely sarili niya eh. This is like more about spiritual lesson, I'm sorry, ano ba yan? So, si option number 1, they're all about themselves, learning, finances, low esteem. Okay? Kahit na, it's like a loner. Parang nilalayo niya sarili niya sa mga tao, sa iyo, or, again, this is like a spiritual journey. Your person is currently in a spiritual journey. Hindi siya nakapokus sa buhay pag-ibig sa ngayon. Dahil hindi pa siya ready. Kahit na your person is in a relationship, there is like an imbalance at this moment. Kasi your person right now is dealing about themselves spiritually. May mga pagsubok pa siyang tinatahak para may dapat siyang matutunan. Alright? So, focus na tayo muna ulit sa ating option number 2, ang kanyang emotion or intuition niya sa inyo or how your person sees you right now. Okay. And again, option number 1, your person sees you, siguro ikaw ay lumalayo din.
Okay? Maybe you are not, siguro hindi ka sure kay option number 1. Yung iba naman dito, psychically, you know. It's like nababasa mo si option number 1. Para bang deep down, kilala mo na siya. Like again, siguro kaya nga nagkakaroon ka ng mga option because financially matters yung iba dito. Practical din ano. Wala tayong judgmental ha. So, that's why you have another option. Kasi si option 1, alam mo na financially, kapos, no? Or walang kinikita o walang trabaho, yung iba dito, yung iba naman nakikita mong struggle pa siya, and yung iba naman is nakikita mo siguro nag-aaral pa si option number 1, and that's why, kaya nga minsan si option number 1 ay struggle siya, kasi nahihiya siya, o wala lang talaga siyang may pakita pa sa iyo. And your person sees you very psychic, a leadership, and your person, si option number 1, nakikita ka niya na you deserve better. Kaya nga minsan parang lumalayo siya sa inyo. Alright? So, what else, Spirit Guide Angels? Okay. And I'm also getting like your person, option number 1, hoping na sana ay mag-open up ka. Okay? Siguro ikaw tong urong sulong. Siguro nasa sense ka ni option number 1 na may sasabihin ka, kaya lang parang urong sulong urong sulong ka yata. Okay? Kay option number 1. And you know why. Okay? Kasi alam mo na hindi pa sapat or may something pa na hindi pa cool or may kulang pa kay option number 1. Kaya nga nagkakaroon ka ng option number 2. So, alamin natin yung intuition naman or paano mag-isip si option number 2 tungkol sa'yo. Alright. Sumasakit ang ulo. Siguro iniwan mo siya. Again, nasabi ko na kanina. May realization si option number 2 sa inyo. Okay, collective na nung umalis ka sa buhay niya, nako, parang gumuho. Meron itong gumuho or nasaktan. Again, there's a transformation. Yeah. Malaki ang ibinigay mong lessons kay sa inyo, no? Or sa ating option number 2. I'm sorry, ha? Yeah, so, malaki ang naibigay mong pagbabago sa kanya. Your person changed because of you. If this is about your ex. Okay? Yung iba naman sa inyo dito, okay, your person think na baka iiwan mo lang din siya. Yung iba dito. Siguro naiingayan siya, no? Siguro meron dito na parang it's like kung magko-confess kasi meron naman ditong love. Karamihan dito si option number 2 is there's love. Okay? True love. I'm hearing like also true love. Kaya lang like again, your person's like working on changes. Siguro nga, di ba, they're more focusing on loving themselves. Transformation. There's like a big transformation spiritually, physically, or whatever transformation. Because your person is healing. Like again, this could be like your ex, na nag-heal siya. That's why there's like transformation. Binabalik niya yung kanyang lakas loob. And thinking about you, kaya lang, kung may chance pa magkakabalikan, baka iiwan mo rin siya ulit. Baka maghahanap ka lang din ng freedom. Baka naman, kasi meron dito na, ano ba yan? Baka naman. Baka naman, wag kang umalis sa buhay ko. No? So, yeah. Your person is also thinking about communication. Kung wala kayong communication, ni option number 2, your person is thinking about imaginating. Ini-imagine niya na pag mag-message siya sa inyo or mag-confess or mangliligaw, it's like ini-imagine na matutuwa ka. Sana. It's like more on hope, no? Nagiging hopefully, no? Puro hopefully na lang siya. Hopefully si pile number, ano ba yan? Wala tayong pick a card. Again, hopefully si collective, kahit ganyan matutuwa siya sa akin, sa regalo, and hindi niya ako iwan, sana hindi magbago ang isip niya sa akin or feelings niya sa akin.
It's like more on hope, ano. So, these are all his imagination. Kaya nga minsan parang sumasakit na ulo niya sa kakaisip, sa kaka-imagine sa inyo, na sana hindi mo siya iwan. Especially if you are in a relationship with this person na gagawin niya ang lahat, no, na magbago siya, na para ibigay ang narapat para sa'yo. Yeah, so, pinapanalangin ka rin ni option number 2 na sana ay matutuwa ka sa ginagawa niyang effort kasi lahat ginagawa niya para sa iyo. Meron naman dito na if it's about your ex, no, or walang communication, na sana ay pag mag-approach sa inyo ay matutuwa ka man lang or kausapin mo rin siya. That's a channel message na nakukuha ko kay option number 2. Alright, so let's find out the feelings. Ano ang feelings ni option number 1 sa inyo? Yung nasa puso niya. Alright, Spirit Guide Angels. Ano ang nasa puso ni option number 1 kay... Okay, si option number 1. Anong nasa puso ni option number 1 sa ating collective? Option number 1. Option number 1, please. Feelings ni option number 1 sa ating collective. Okay. The Empress. You know what? Si option number 1, this could be your, again, kunin nyo lang guys ha, kasi collective ito. Kunin nyo lang, kasi marami ako nakukuha ang energy dito. You could be a pregnant, maybe this is your spouse or your partner right now. Of course, your option number 1, gustong-gusto niya talaga ang ikaw ang magiging mapapangasawa niya. Like again, low esteem ang problema niya. Sarili niya ang problema niya. But then again, overall, ikaw naman talaga ang gusto niya. Ikaw ang mundo niya. Ikaw ang buhay niya. Ikaw ang nagbibigay ligaya or you are giving this abundance to your person. Okay? So, you are everything about this person. Okay, so ano pa? What else for our option number 1? Ano ang tunay na nararamdaman ng ating option number 1? So, we have here the Wheel of Fortune, Knight of Cups, Seven of Cups, Queen of Wands. So, yeah. Ikaw talaga ang tinitingala ni option number 1, mga kapatid. This could be your ex, your partner, your crush, especially kung wala naman lang communication sa inyo, ano? Pag malaman ni option number 1 itong feelings niya, ninyo sa kanya, there will be a chances sa inyo. Maybe you could be dealing with a person na may tattoo, or mahilig, siguro, like again, alcohol. Siguro, may pagka, lasinggero, you could be dealing with a person na napaka-lasinggero, or sexy, very romantic, tinitingala ng lahat. Kaya nga, ang problema ng person ninyo, option number 1 is yung sarili nila. Kasi siguro, malakas ang dating ninyo, kayo ang tinitingala ng mga tao or sa social media, parang again, nawawalan siya ng tiwala sa sarili niya. Nagkakaroon siya ng discouragement, no, sa sarili niya. Na hindi siya gwapo, hindi siya maganda, hindi siya sexy, whatever. Yun ang problema ng person mo, ang sarili nila. Okay? So, overall, ikaw talagang gusto niya, napaka-attractive ka, no, sa kanya, and you are one of their option, kung may option man. Kung may pagkakataon or pag-asa man sa inyo. Kung wala man kayong relationship, ano. But then again, meron naman dito na, if you're in a relationship with this person, long distance or whatever, na minsan ay siguro may mga struggle, ano, ikaw pa rin ang mahal na mahal niya. Alright? So, ikaw pa rin ang iniisip niya, especially if you are dealing with a long distance, ano. Siguro ka-chatmate mo to, kausap mo na siya sa social media, ikaw ang iniisip niya 24 hours every day. Yes. Siguro magaling ka sa pagkakanta, sasayaw, very anong tawag nito? Napaka-fashionista, it's like a dancer. Parang nasa stage, no? Yeah, something like that na nagpe-perform. You could be a performer. Alright, so, overall, ikaw naman talaga ang mahal or gustong-gusto or pinagpapantasyahan ni option number 1. Okay, so let's find out more tungkol sa ating
option number 2, overall feeling sa inyo. Okay. Spirit guide angels, anong overall feelings ni option number 2 sa ating, yung nasa puso niya, sa ating collective. Okay. 4 of Cups, King of Wands. Meron dito magsusurrender. Para magsusurrender yata siya. Okay. Nagre-reverse kasi. So, let's find out more. Bakit pa siya nagre-reverse? Okay. Kasi meron itong magsusurrender sa feelings. Kasi nga, diba, kanina, si option number 2, inisip niya sa'yo, pagka mangligaw siya, kausapin ka, baka ikaw ay lumalayo, or ayaw mo siya, or i-reject mo siya, busted, something like that. And it's like, for some reason, yeah, for some reason, parang gusto niyang kumawala na lang. Parang napapagod ba siya? Give up. 4 of Cups, King of Wands. Kung noon ay kaya niya maghintay, okay? Kung kaya niya maghintay, siguro dahil nahirapan siya noon, no? Like, sabihin natin na you could be dealing with a person na dati ay nililigawan ka, or, whatever. Sabihin natin na past person mo ito. Kaya lang, you are shutting off this person. Ipinapakita mo sa kanya noon, o siguro ngayon na wala siyang, it's like, wala masyadong communication or opportunity para sa kanya tungkol sa'yo. It's like walang chances. Alright? So, your person is like, slowly, have this realization. Changes. Kasi merong mix eh. May in a relationship, meron namang ex. Alright? So, your person slowly have this realization. Kasi, ikaw siguro tong umalis. Iniwan siya. Siguro, meron kasi ditong napapagod din. Guys, nakukuha ko yung mixed energy ha. This could be you or your person. Kasi meron itong nagpapagod. This could be you na maingay. Especially if you are in a relationship with this person, ano. Baka naingayan siya, napapagod ba siya na you could be like, parang naging diktador ka. I'm sorry ha. Again, hindi ito para sa isang tao lang. This is general reading collective. So, wag lang tayong magalit. Okay? So, meron kasi dito na napaka-specific. Your person is like tired. Napapagod siya. Napagod siya sa pagiging diktador mo. Napagod siya sa, parang lagi kang umaalis. Laging wala. And it's like later on, meron siyang realization na, you know what? I'm done. Give up na ako kay collective. Alright? See? Your person, they choose to be who they are. Maybe you are, siguro dahil sa pagiging high standard mo, collective. Kasi meron dito na napakataas ang napaka-high standard, but then later on, guys, if you don't want your person na aalis or iwan ka, o mapagod, you also need to do some changes. Kasi, si option number 2 also have these changes. Nagbabago din siya. May mga realization. Dahil, this could be you na nagiging diktador, or hindi ka naging open sa kanya, or it's like you are sending a sign na, or sinyalis, parang pinapakita mo sa kanyang sinyalis na wala kang interest. Kaya give up na lang siya. Hindi na lang siya maghihintay sa'yo. Aalis na lang siya. Or iiwas na lang siya. Susuko na lang siya. They'd rather to choose themselves. Piliin na lang niya sarili niya na, or siguro hoping na makahanap din siya ng another option na pipiliin kung ano siya, kung sino siya. Or natanggapin siya. Kasi sa huli, your option number 2,
have this realization na they will choose to love themselves rather than to be with somebody na they are not. You know what I mean? Na bakit siya magbabago dahil lang sa standard mo? Dahil lang sa mga gusto mo. What about themselves? What about what they want? What they like? So, at the end, for option number 2, they will choose to be themselves. Wow, bigla talagang nagbago yung energy, ano? Okay? It's like, see, option number 1 is more about themselves, ano? Yeah, it's like realization then and changes or low esteem. But then later on, yung totoong nararamdaman niya sa inyo is you. Kahit na may mga option man, may mga nagkakagusto sa kanya, naghahabol, ikaw pa rin ang number 1 option niya. No? Ikaw pa rin ang ina-idolize niya. Ikaw pa rin ang nagbibigay ng kasiyahan sa kanya. Yun nga lang, kalaban niya lang talagang sarili niya. Si option 2 naman is, ang ending naman sa kanya is, they will choose themselves. Loving themselves. Magpapaganda siya, magpapagwapo. Meron kasi ditong childish. Siguro, nagkakaroon, I'm also getting like, your person, option number 2, changes of, para bang, tumandang paurong. I'm sorry guys ha, this is like a word na, if you are dealing with a person na, matured, or siguro nagkakaedad na, but then, sa personality nila is nagiging, pabata ng pabata. And that is like, later on na, bakit ba ako mag-stick kay collective? Magpapagwapo, magpapaganda na lang ako, magpapapampam na lang ako, I will choose myself. It's something like that. Because I know whatever I do, whoever I am, someone will likes me, someone will choose me at the end. It's something like that. They will choose themselves. Okay? Kasi nagbo-boost ang kanilang energy or ang kanilang vibes, ano, nagiging mas high confidence sila. Alam nila na parang nagiging reverse. Nagkakaroon ng reverse sa energy, sa sitwasyon ninyo. No? So, okay. So, ito si option number 1, low esteem. Si option number 2 naman, as mas naging high esteem or mas naging energetic or mas naging gwapo, maganda, very confident. Mataas ang confident ni option number 2. Okay? So, let's pick alin sa option 1 or option 2 ang pipiliin ni universe para sa inyo. But you know what? You know which option you are going to choose. Kasi ito naman na talaga ang lumalabas, ano? So, it's still your decision. Huwag na tayong kukuha kung aling option na kukunin ninyo. Kasi this will be, you know who you're going to choose. Kasi kahit napiliin natin na si option 1 or si option 2, you will still following your heart. Kasi yun pa rin ang sa huli, ang nasa puso ninyo. Hindi lang ang nasa isipan. Okay? Kaya nga dito si option 1, instead na ang pinipili niya is siguro noon or currently, kasi meron itong currently or noon, this person's like following what's in their head. But then at the end, they're following what's in their heart. Kasi dito, realization, changes. What they follow is loving themselves instead of this chaos. Kasi meron siya na-realize na they know what's best for them. They know what they want and what they like. Whatever it is. Your person is very ambitious. Napaka-ambisyoso ng person ninyo, ambisyosa. But again, we have all freedom kung sino ang pipiliin natin. But at least, alam na natin kung sino ito, si option 1 or si option 2 ang nararamdaman nila para sa inyo. Alright? So, you know what? Let's get the initials, si option number 1. Para malaman mo, para ma-confirm. Alright, Spirit Guardian, si option number 1. Sino si option number 1 ng ating collective? Let's get pa. Option number 1, collective. So, we have E, G, L. Okay, R yung kanina tapos bilang nag-L. So, R kasi may L na tayo. I, G. Guys, kunin nyo lang kung saan ka nakarsunita. Letter W, B, E, H. Okay, so number sa ating option. So, we have 1,
Okay, 1. Ano to? But may I. Siguro we have I. Okay. Oh, wow, 111. Okay. Maybe you're dealing with your twin flame or maybe this is, you know what, I'm getting like somebody choose 2 piles, 1 and 2. Maybe you're dealing with your twin flame or soulmate. Maybe this is like a before and after. Kasi meron ditong soul guidance eh. Parang you are being guided with this person, no? Para to transform this person na magbago siya. All right? So, okay. So we have 1. It's like 111. Check that out, guys, sa spirit meaning, no, ng in spirituality, 111. So we have here RGLEGWIBEH. Okay? Okay. So, let's get more. What about sa option number 2? Spirit ka rin just since option number 2 para confirm. So, we have here number 9, ZSUD. Okay. So, we have here, you could be dealing with doctor. Okay. ATASZP. Kung nandito yung ano ng person ninyo, ha. This could be M or W and F. Okay. What else? Number naman sa number. Kuha pa tayo ng 3 number. This could be your angel number or option number 2. So we have here 7 and 5. Okay, so 7, 5, 9, 7, 5. Check nyo po yan sa inyong angel number. 975 or 597. This could be your person 97, 1997 or 79, 59, 75, 57, 59. Okay, or could be 67, 65. I'm sorry, medyo nakukuhanan ko yung 6 din eh. Okay, but let's just do 597. So, that's the number ng inyong person, no? Para ma-confirm natin. So, I don't know if these are the initials ng person ninyo. So, kunin nyo lang guys kung saan ka nakakrosanitad dito. Okay, so bago mag-end ang reading natin, yes or no tayo para sa final reading natin. Pause nyo muna yung reading, yung video na ito, and then ask any questions, and the answer will be yes or no. Okay. My Spirit Guide Angels. Okay, guys, ready? Spirit Guide Angels, yes or no sa ating mga collective? So, the answer is yes. Okay, culmination. This is about like unexpected financial windfall. This could be about related sa finances ninyo, lump sum, will, deeds, trust funds, inheritance, solid foundations, privilege, inherited issues, ancestry. So, yes, there will be money when it comes to your finances. There will be good about your money, no? So, there will be a good news, no? Para sa inyong finances or even sa inyong pamilya. Okay? So, hanggang dito mga kapatid. Congratulations. The answer is yes. Sana lang enjoy ka sa reading na ito. Please leave your comment below. What do you think about this reading? And natutuwa po ako na mabasa yung mga storya ng buhay ninyo. And pasensya na mga kapatid kung hindi man ako nakapag-respond dahil alam nyo, busy din ang kapatid ninyo at sana maintindihan ninyo, ano? So, again, ingat po kayo. And I really hope to see you guys on my next reading. Bye and thank you.